Naririto na ang pagbabalik ng ating kwento. Simulan na natin to. Sa pagtakbo nito papalayo ay ang pagtaas naman ni Manong Duming ng kanyang baston upang targetin ang patakas na mga amumungo. Hindi pa man makalayo ang nilalang, tuluyan ang natapyas ang ulo nito nang kalmutin ito ng dalawpaho na dumaan sa ere. Dahil sa mga nangyayari, kaya't muli namang nabaling ang mga atensyon ng mga kusing sa ermitanyo. Hindi na nagawang pansinin ng mga nilalang na yon sila Tonyo dahil sa sobrang galit ng mga ito sa taong namaslang ng mga amumungo. Pagsilay ni Manong Duming na muling nakasunod sa kanya ang mga kusing, agad naman siyang sumipol upang tawaging muli ang dalawpaho. "Manong, kaya mo pa ba ang lahat na kusing na yan?" tanong ni Nuli. "Huwag mo kong alalahanin, Nuli. Kaya ko ang sarili ko. Ang alalahanin mo ay ang mga amumong kaharap mo." Sagot naman ng ermitanyo sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, agad naman siyang napalingon sa kanyang mga kalaban. Pagkakita niya sa mga nilalang, kitang-kita niya ang mga malalaking kamay nitong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Alam nila Nuling hindi na niya ito magawang matakasan, kung kaya't wala na siyang magawa kundi kunin ang kampilan ng mga diwata. Sa pagkuha dito ni Nuli, agara naman niya itong itinarak sa mga makakapal na kamay ng amumungo. Sa pagtarak dito ni Nuli ay ang pagsigaw ng amumungo ng sobrang lakas. Hindi na niya ninais pang lumagpas ang pagkakataon, kung kaya sinugod na niya ito ng buong lakas. Habang tumatakbo noon si Nuli ng napakabilis, inihanda na niya sa kanyang mga kamay ang kanyang tabak na nagbabaga. Ang iilang kusing na kanyang madaanan ay halos hindi na nakaligtas dahil sa ginawa niyang pag-atake. Paglapit niya sa amumungo, pinili niyang lapitan ang ulo nito upang itarak ang kanyang tabak na hawak. Ilang minuto ang dumaan, matagumpay naman niyang naisagawa ang kanyang mga binabalak. Pagtalon niya sa ulo ng amumungo, agad naman itong bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Dahil sa mga pangyayari, ay halos lahat ng mga kusing na nasa paligid ay silang dalawa na lamang ang gustong patayin. Sa paglipas ng isang oras, ay halos mga kusing na lamang ang nanghihingalo ang nasa paligid. Hindi na noon nagsayang ng oras si Nuli dahil sa alam nilang may mga nilalang na darating sa lugar kung pipiliin nilang doon manatili. Kahit pagod na ang kanilang mga katawan, ninais pa rin nilang makapaglakbay upang hanapin si Kastansyo. Hindi nawawala ang pag-asa sa kanilang pangkat sa paghanap sa kanilang pinakapinuno. Habang naglalakad sila sa pinakamadilim na paligid, ninais nila Manong Duming na maghanap ng lugar na kung saan makapagpahinga sila ng tahimik. Nang madapo sila sa isang niyugan, doon na nagpasya ang ermitanyo na magpahinga. Ninais man nilang umalis sa lugar na yon, ay hindi ito maaari dahil may ilan sa kanilang mga kasama ang may iniindang sugat. "Mga kasama, magpahinga na muna tayo. Gagamutin natin ang mga sugat ng ating mga kasama upang madali silang makabawi ng kanilang mga lakas. Kailangan natin sila dahil hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari sa lugar na ito. Tonyo, Nuli,
Kayo na muna ang magbantay sa paligid. Sabihin ninyo sa amin ang lahat na masisilayan nyo o mga nilalang nakaduda-duda ang mga galaw sa lugar na ito. Wika ng ermitanyo. Sige ho, Manong. Kami na ang bahala. May mga langis pa naman ho ang binigay ng mga babaylang natira dyan. Ipahid ninyo yan sa ating mga kasama upang mabilis ang paghilom ng kanilang mga sugat. Sagot naman ni Nuli habang naglakad-lakad. Matapos niyang makapagsalita, agad naman silang nagbantay sa buong paligid. Habang sila ay nagmamasid sa buong paligid, pinili nila Nuling mag-ikot sa mga pinagpapahingahan ng kanilang mga kasama upang masisigurong walang mga nilalang ang makalapit sa kanilang mga kasama. Nuli, sigurado ka bang kaya pa ng katawan mo ang mga ganitong gawain? Tanong ni Tonyo habang sila ay naglalakad. Oo naman, Tonyo. Kayang-kaya ko pa. Walang problema ang katawan ko dahil nabalot ito ng proteksyon galing sa bertud ng bubuyog na tangan-tangan ko. Kung medyo napapagod ka na, pwede ka namang magpahinga. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Nuli. Nang marinig ito ni Tonyo, ay tumawa lang naman ito dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam mo, Kanuli, kaya ganito kasama ang lugar na ito dahil din sa gawain ng mga tao. Kapag marami ng taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, ay lubos ding maapektuhan ang mundo ng mga tayo. Sa pagkalat ng kasamaan sa mundo ng mga tao, ay ganun din sa mundo na ito. Wika ni Tonyo habang ito ay nakatingin sa malayo. Pinili niyang sipatin ang mukha ng kanyang kaibigan dahil sa pagkagulat ng sinabi nito. Nang magkatitigyan sila, agad naman niyang ipinagpatuloy ang mga bagay na kanyang sasabihin. Dagdag pa nito na kapag dumating na wala ng Diyos ang pinaniniwalaan ng mga tao, ay doon na mag-umpisang makalipol ang mga itim na tayho sa mundo ng mga diwata. Makakaya na nilang pangibabawan ang kabutihan sa mundong iyon na halos silang araw lang ang kanilang bubunuin upang ito ay pagharian. Kapag nawala na ang pag-asa at pananampalataya, ay doon na malipol ang mga nilalang na may kabutihan. Kapag dumating na sa puntong puro ganid at kasamaan na lamang ang nangingibabaw sa lahat, yun na ang maging hudyat sa pagkawasak ng mundo. Dagdag pa nito na kahit pa ang mga diwatang nangangalaga sa pangunahing likha ng Diyos ay kaya ding patayin ang mga engkanto at tayho na pinangababawan ng mga dyablo. Kapag nawala na ang mga diwatang ito, ay maaaring masira ang balansi ng mundo dahil sa pagkawala ng ilang tagagabay dito. Kapag namatay ang diwata ng kagubatan, ay magsisimbolo itong sinumpang lugar ng dahilan ng pagguho ng lupa at magre-resulta ng kamatayan dahil sa mga matabunan nito. Kapag namatay ang tagagabay ng tubig, ay makikita mo sa ilog na magdurugo ito na para bang nahaluan ng dugo. Kapag namatay ang nangangalaga sa tubig, sa nasabing pinagmulan nito, maituturi na itong patay na ilog dahil sa pagtigil ng agos ng tubig. Kapag namatay naman ang diwata ng lupa, ay mabibiyak ang lahat na lupa sa mundo ng mga tao. At hindi na ito matataniman ng kahit na anong uri ng buto o halaman. Nang marinig ni Nuli ang kwento ni Tonyo, ay halos manginig ang buong katawan niya dahil sa takot.
Labis-labis kasing nag-alala noon si Nuli dahil kitang-kita niya ang lapad ng lugar na kanilang kinaroroonan. Animoy kunti pang pagkakamali ng mga tao ay tuluyan ang masakop ng mga itim na tayho at engkanto ang mundong yon. Tonyo, paano ba natin maagapan ang mga pangyayaring ito? Tanong ni Nuli. Walang makapagpigil ng oras, Nuli. Lahat ng kasayahan at kalungkutan ay may wakas, maliban lamang sa dakila. Tanging siya lang ang nakakalam kung kailan ang pagdating niya upang humarap sa kanya at kung kailan ang pagwawakas ng mundong ating tinitirhan. Sa ngayon, ang pinakamainam na gawin ng bawat nilalang sa mundo ay ang magdasal parati sa Amang may likha at magsisi sa mga kasalanan nila. Ang lahat na bagay sa mundong ibabaw ay isang bitag lang ng mga demonyo upang mailigaw ng landas ang mga taong kinalugdan ng Panginoon. Huwag ka lang makalimot sa Kanya at sa mga gusto Niya. Sigurado akong makakaligtas ka. Paliwanag naman ni Tonyo. Nang marinig ito ni Nuli, ay halos hindi niya magawang sumagot dahil sa wala siyang kaidi-idiya kung ano ang sasabihin niya sa kanyang kaibigan. Dahil sa walang naisagot noon si Nuli, kung kaya't naging tahimik ang pag-iikot nila sa paligid. Nang tuluyan na silang makalayo sa kinaroroonan ng kanilang pangkat, ay ninais na lamang nilang maupo sa isang malanyog na puno. Sa pagsilay ni Nuli sa malanyog na yon, doon niya napagtanto na hindi pala ito isang totoong niyog. Habang nakaupo sila sa ilalim ng puno, panay naman ang pagsipat ni Nuli sa mga mundong kanilang napuntahan. Halos hindi talaga siya makapaniwala sa mundong kanilang narating dahil ang kanyang pakiramdam niya noon parang nananaginip lang siya. Sa pagsilay niya sa mga nagsisitaasang mga bundok sa lugar, doon nila nasilayan ang malaas na nilalang na pumupulupot sa bundok na parabang mga uri ng mga serpente. Hindi naman ito nagawang pansinin ni Nuli dahil milya-milya naman ang layo nito sa kanilang kinaroroonan. Pagtingin ni Nuli sa lantang kagubatan sa kanilang harapan, doon bumungad sa kanya ang mga matang umahon sa dilim na paligid. May malababoy ramo din silang naririnig noon na papalapit sa kanila. Kaya ilang oras pa ang makalipas, tuluyan ang nagising ang kanilang pangkat na nagpapahinga. Pagtayo ng pagtayo sa kinaroroonan ng kanilang pangkat, agaran din silang umalis sa lugar na yon. Sa sunod nilang pamamahinga, sila Nuli naman ang matutulog upang kahit papano ay magawa nilang bawiin ang nawala nilang lakas. Ermitanyong Duming, malapit na ho ba tayo sa pinakapakay nating lugar? Tanong ni Nuli. Oyo, malapit na tayo. Ilang milya na lang at naroon na tayo sa lagusan ng lugar na ito. Sisilyuhan natin ang lagusang yon upang hindi na makalabas-pasok ang mga itim na tayho sa mundo ng mga tao. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap, ay agaran din naman sila noong naglakad. Ang mga kasama nila Nuling merong malubhang sugat ay nakakagalaw na ng maayos dahil sa mga langis ng babaylan. Ilang oras pa ang makalipas, tuluyan na nga nilang narating nila Manong Duming ang lagusan na kanilang pakay. Pagsilay nila sa lugar na yon, doon nila nasipat na meron palang tribo ng mga tayho ang nakatira malapit sa lagusan. Animo yon ang ginawang pugad ng mga ito
dahil sa yun ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Nang masipat nila Manong Duming ang nangyayari sa lugar, ay dali-dali naman niyang pinagtipon ang kanyang mga kasama upang ito ay kausapin. Pinili nilang maghanap ng tagong lugar upang hindi sila matunugan ng mga tayhong itim. Habang patuloy nilang pinagmasdan ang lugar, doon na napagtanto nila Manong Duming na masyadong marami para sa kanilang pangkat ang mga tayhong nagbabantay sa lagusan. Wala silang ibang magawa kundi harapin ang mga ito dahil sa imposible nga para sa kanilang grupo ang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Maiging pinag-aralan nila Manong Duming ang buong lugar upang isagawa ang kanilang mga binabalak. Nuli, ikaw ang maunang pumasok sa lagusan kapag magkaroon tayo ng pagkakataon. Huwag nyo nang lingunin ang inyong mga kasama dahil susunod din naman sila. Ako ang huling pumasok sa lagusan dahil ako ang magsisilyo nito. Mga kasama, tuluyan ko nang tinapos ang ating misyon sa lagusang ito. Dahil hindi na natin kakayanin ang mga susunod na panglaban na ating masasagupa. Malawak ang lugar na ito at ikakamatay nating lahat kapag magpupumili tayong hanapin si Castancio at Sanoy. Nang marinig ito ng mga kasama nila Nuli, labis naman ang kanilang pagkagulat. Dahil hanggang doon na lang pala ang misyon na kanilang tatahakin. Hindi rin naman kasi nila mapagkaila ang sitwasyong kanilang kinalagyan ng mga oras na yon. Aminado silang malalagasan sila ng mga kasama kung pipilitin pa nilang maglakbay upang hanapin si Castancio. Tama ka, Manong Duming. Medyo tagilid nga ang ating grupo sa pangkakataong ito. Kailangan na nating lumabas sa mundo ng mga tayho kung nais nating hindi malagasan ng ating grupo. Sagot naman ni Nuli. Okay, maraming salamat mga ka-ermitanyo. Sa ngayon, hirap na hirap pa rin tayo dahil may sinus tayo eh. Barado lagi yung ilong kaya ang hirap magsalita. Pero sa mga susunod na episode natin, yung paborito lagi na ang maririnig yung sabong lagi ay narito na. Makakasama na naman nila ang pangkat nila Omar.